Top 4 components ng RSI or Relative Strength Index Indicator na dapat alam mo kasi makakatulong yun sa trades na gagawin mo. And good news, sasabihin ko siya sa'yo ngayon. Hi, ako nga pala si Mike. Ako ay isang crypto trader and a mentor with over 4 years of experience. I help traders na alisin yung confusion nila sa trading, ayusin yung trading habits nila at mag-build ng tamang discipline para maging consistent ang profits. So, ano ba yung components na yon? Tara, pakita ko sa'yo. So, para makita mo yung RSI, click mo lang dito sa indicator. Type mo lang dyan RSI. Lalabas dyan si Relative Strength Index. Then, click mo lang yan. Pag na-click mo na yan, lalabas tong part na to. And then, aayusin naman natin yung settings niya. So, pwede mo siyang i-maximize para makita mo siya. And then, ayusin natin yung settings niya. Click mo lang to and punta ka sa inputs. Yung RSI length, gawin mo siyang 30. Normally, ginagamit namin 30 para mas maganda yung data na ibigay niya because that's a 30 days period. Then, hit style. Then, uncheck mo lang tong yellow na to, RSI base MA. Dahil di naman natin yan gagamitin. Then, hit OK. Now, ganito mo siya babasahin. So, ang RSI, meron tatlong zone yan. So, ang unang zone natin is yung overbought. Ang overbought ay makikita mo dito sa line dito, which is around dyan ng 70 area. Next naman, yung oversold. Yung oversold naman, makikita mo dito sa mga dotted lines na to. So, yan yung area which is RSI 30 po yan. And then naman yung center line which is yung 50, ito naman yung naghahati sa dalawang panig ng RSI. So, pwede natin lagyan ng horizontal line. Yan. Now, ngayon, ano may tutulong ng purple line na to? So, ang matutulong ng purple line na yan, kapag yung purple line ay umakyat na doon sa RSI 70, ibig sabihin, the price is now overbought. Ibig sabihin, marami nang nakabili and may potential na bumaba na yung price. Kapag naman yung price naman ay bumaba na doon sa RSI 30 like this, ibig sabihin naman nun, yung price ay oversold or wala nang nagbebenta kasi nabenta na nila lahat. Now, ganito mo siya babasahin. Sa price, kung mapapansin natin, yung nilagay natin doon ay nagkaroon siya ng overbought. Para it doesn't mean na kapag nagkaroon na siya ng overbought, kailangan ibababa na agad. Well, bumaba naman siya kagad, pero kung gusto mo ng mas magandang signal para siya ay bumaba, dapat magkaroon siya ng left hand. Katulad nung diniscuss natin doon sa left hand and right hand sa convergence and divergence. In this case, pwede mo rin makita yung left hand sa RSI bukod sa MACD. So dito makikita natin meron siyang umaakyat and meron din siyang pababa na RSI. Therefore, nabasag niya rin yung trend line kasi nga nagpapakita na siya ng paghina ng momentum ng buyer. Sa kabilang banda naman, sa oversold naman, kung mapapansin nyo, nung yung RSI ay pumunta sa RSI 30, nag-oversold siya, nag-record siya ng oversold. And makikita nyo, dahil nag-oversold na siya, makikita nyo na nagkaroon din ng right hand dito sa ating RSI. Bakit? Kasi bumababa yung price at the same time, tumataas din yung indicator. Again, pwede mo makita ang left hand and right hand sa parehas na indicator sa MACD and sa RSI. Ang sinasabi niyan, kapag nagkaroon ng left hand and right hand, humihina na yung buying power kapag yan ay left hand. Kapag naman right hand, humihina na yung selling pressure. So, etong mga indicator, tandaan mo, sila ay confirmations only. Wag na wag kang magre-rely sa indicators alone because sila ay mga laggard metric. Ayaw ko na ikaw yung trader na nakabase ka lang sa indicator sa anong mga gagawin niya kasi maliligaw at maliligaw ka ng landas. Always zoom out sa bigger picture at hanapin mo yung mga support and resistance or should I say key level area. Oh, yun na yun. That's it. So, if you learned something from this, follow me for more. By the way, ako si Mentor Mike ang nagsasabing, kailangan mo ng mentor para hindi ka mag-trial and error. See you on my next video.